Pagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral sa ating pong confession. Nasa chapter 4 na po tayo. Ang title po ng chapter na ito ay Of Creation. And this is part 2 of our study. So, reviewin lang natin saglit yung ating mga pinag-aralan nung nakaraang Lord's Day. So, nagsimula tayo sa origin of creation. Okay, magandang pasimula, Ang pasimula ng lahat ng nilikha. And under that, natalakay natin, of course, the creator of everything. Ito ang pinakamaganda, sa ating confession kasi hindi siya nagsimula dun sa detail ng creation, which is very tempting, pagka ito yung topic na pinag-uusapan. Ano ba yung mga nilikha, anong purpose nila, and so on and so forth. Pero yung mga sumulat ng confession natin, tiniyak nila na tama yung ating direksyon. Nagsisimula tayo hindi dun sa nilikha, nagsimula tayo dun sa lumikha. Diba? The creator of everything, of course, that is God. At nakita nga natin na ang creator ay the triune God, the Father, Son, and Holy Spirit. They are all involved in the creation of all things. And then, nakita natin yung purpose of creation. First, that is for the glory of God. The scope of creation. Everything, visible, invisible, created by God. The time of creation, in the very beginning, the time itself started at the very first day of creation. At ito ay hindi po mahabang panahon, kundi literal na 24 hours. Kung sinasabi ng mga critics na imposibleng mag-create ang Diyos ng lahat ng yan in just 24 days. So dapat mahabang panahon yun. Kasi gusto nilang ipilit yung evolution sa story of creation. So kung gano'n, hindi rin imposible dapat na mag-create ang Panginoon. Actually, hindi imposible sa Panginoon mag-create in a moment. O bigla na lang lahat nandyan. Pwede naman pero meron dahilan kung bakit nag-create ang Panginoon in 24 hours days. Ginawa niya kasing pattern yun, para sa lahat ng kanyang nilikha, especially ang mga tao, di ba? 6 na araw magtatrabaho tayo, pero pagdating ng huling araw, magpapahinga tayo. So yun yung ginawa ng Diyos so that He can give us a pattern, magiging pamantayan ng lahat ng tao dito po sa mundo na ito. Actually, hindi nga lang sa lahat ng tao na intended yung 6 days of work, 1 day of rest, kahit sa mga hayop, kahit sa lupa. So, for the whole creation itself, yun ang purpose ng 6 days na pagtatrabaho at 1 day ng pagpapahinga. And then, of course, lastly, the goodness of creation. So, itong part na ito ay nilagay ng mga sumulat ng ating confession to prepare us for the issue of the fall, doon po sa Genesis chapter 3. Pero at the very beginning, nung nilikha ng Diyos ang lahat, walang kasalanan, di ba? Kaya ibig sabihin ng creation was very good. So, sinless, walang bahid ng anumang klase ng kapintasan, kasi nagre-reflect ang creation ng kung sino ang Diyos. Since God is holy, He cannot create anything that is evil. So, everything that God created ay good, pero nasira yan because of sin. At makikita rin natin yan sa ating confession as we go along. So, for this afternoon, paragraph 2 tayo ng ating pag-aaral. At ito yung nakasulat sa ating paragraph 2. So, ang gagawin natin, we will try to finish the entire paragraph in just one session para hindi tayo masyadong matagal. Pero I will make sure na matatalakay natin yung mga mahalagang detalye sa bawat paragraph na dapat nating pansinin. But of course, hindi natin magagawa yun ng masyadong detalyado. Unless makikita ko na kailangang detalyehin yung parte na yun para mas maintindihan natin lahat. But the goal is to finish one paragraph every Bible class. So, let's try that this afternoon. Ito yung nakasulat sa paragraph 2. After God had made all other creatures, He created man, male and female,
with reasonable and immortal souls, rendering them fit unto that life to God for which they were created, being made after the image of God in knowledge, righteousness, and true holiness, having the law of God written in their hearts, empowered to fulfill it. And yet, under a possibility of transgressing, being left to the liberty of their own will, which was subject to change. So, yan ang paragraph 2. So, tatalakayin natin siya ng mabilisan. No? So, hihimay-himayin natin yan. So, since paragraph 2 siya, ito yung pangalawang pinakamahalagang chunk ng ating pag-aaral. No? The crown of God's creation. The crown of God's creation. Of course, pag sinabi nating the crown, yan yung pinaka-tuktok. No? The greatest. No? Lumikha ang Diyos ang lahat ng bagay, no? Pero meron siyang pinaka-dakilang nilikha. No? Meron siyang pinaka-rurok o pinaka-pinnacle of His creation. At yun ay walang iba kundi ang tao. Okay? Man is the crown of God's creation. So, isa-isayin natin yung mga bagay na may kinalaman dito sa paglikha sa tao. Of course, number 1, man is created unique. No? Man is created unique. Sabi sa confession natin, after God had made all other creatures, He created man. Matapos likhain ng Diyos ang lahat ng creatures. Pansinin nyo, sa Genesis chapter 1. So, inuna muna ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Diba? Liwanag, dilim, lupa, karagatan, mga puno na may bunga, hayop, no? Mga halaman, before He created man. No? So, doon pala makikita mo na special ang pag-create ng Diyos sa tao. No? Note, man is the pinnacle of God's creation. So, that's why He was created last. Diba kasi sa atin, lagi pag huli, kulelat, no? Raw 4 yan, no? Hindi yan magagaling, no? Mga latak yan, no? Sa klase, yun yung mga mahihina. Ano? Pag sinabing nasa raw 4, no? Last yan, no? Yung pinakahuli yan na batch. Pero, pansinin niyo po dito sa creation story ng Genesis chapter 1, ang pinakahuli, yung paglikha ng Diyos sa tao. No? So, hindi ibig sabihin ang tao ay pinaka-mahina, no? Pinaka-raw 4, pinaka-insignificant. Hindi. Nilikha ng Diyos ang tao sa huli sapagkat siya yung pinaka-importante. Ano? Dahil lahat ng naunang nilikha ng Diyos ay para lamang pagsilbihan ang pangangailangan ng tao. So under this, several things ang gusto kong bigyan ng pansin. Una, man was created last, but he was created distinct and personal. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man or the man become a living creature. Doon sa Genesis chapter 1, pag binasa mo, everything that God created, He simply created by commanding them into existence. Yun yung sinabi natin nung nakaraan. Ibig sabihin, God didn't do anything. He just commanded them. So sa pamamagitan lang ng kanyang salita, nalikha ang lahat, no? Bago nilikha ang tao. Pero nung dumating na, no, sa day 6, kung saan nilikha na ng Diyos ang tao, ano sabi dyan? Special, di ba? Kumuha siya ng alabok mula sa lupa at hinulma niya ito, pagkatapos hiningahan niya sa kanyang ilong ng buhay. At siya ay naging buhay na kaluluwa. Nakita mo, napaka-special talaga ng tao. Makikita natin later on why man was special. Pero observe, only man was created to be a living creature. No? Hindi mo makikita yon doon sa ibang nilikha ng Diyos. Sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag. No? Humiwalay ang tubig sa lupa. Magkaroon ng mga puno na may bunga. And so on and so forth. Puro ganun lang sinabi ng Diyos. Pero walang sinabi doon na sila ay mga buhay na nilikha o mga nilikhang may kaluluwa. Wala. Tao lamang
ang sinabihan, no? Dito sa Genesis chapter 2 verse 7, na nilikha ng Diyos as living creature. Anong point natin dito? Though animals are living in the sense that they are breathing and capable of using their brains, yet they do not have souls. Okay? So yung pong mga hayop, kahit anong hayop yan, malaki, maliit, no? Medium size. Basta yan ay hayop, totoo, buhay sila. No? Kumikilos sila, nagagamit nila yung kanilang pag-iisip, di ba? Kaya nga, di ba, may mga hayop na natuturuan, may mga hayop na nauutusan, no? May napapanood ako na merong hayop na nauutusan na sunduin yung kanyang anak sa eskwelahan, no? Na meron siyang sarili niyang karitela na dala-dala. Tapos, pag sinundo niya, iuwi niya yung bata sa bahay. So, natuturuan, no? Nasasanay. Pero ibig sabihin na may kaluluwa ang mga hayop, wala. No? Totoong sila ay humihinga, totoong sila ay may utak din, pero wala po silang kaluluwa because they were not created to become living creatures. Ang ibig sabihin nun, they do not have souls. No? Wala po silang kaluluwa na katulad ng sa atin. Anong implication nito? Man alone can understand God, no? Since siya lang yung may kaluluwa na nilikha ng Diyos, since siya lang yung nilikha ng Diyos na living creature, siya lang yung may kakayahan na maunawaan ng Diyos at magkaroon ng fellowships sa Kanya. Di ba? Hindi lang matalino ang tao na nakakaunawa ng maraming bagay, pero meron siyang kakayahan na makipag-ugnayan sa Diyos. So that's the reason why man was special, was created special, because man was created by God to have a relationship with Him. So sa umpisa pa lamang, nilikha na ng Diyos talaga ang tao with the design na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Okay? Magkaroon ng fellowship sa Kanya. Hindi natin sinasabi na kaya nilikha ng Diyos ang tao kasi malungkot siya o kailangan niya ng ibang kausap, no? Para siya ay hindi mag-isa. Hindi ganun ang dahilan, no? Nilikha ng Diyos ang tao out of the abundance of His grace, ano? So that man can experience having a relationship with the living God. Karoon ng kaugnayan sa buhay na Diyos. Kaya doon pa lamang talagang ang pinakamahalaga para sa tao talaga ay hindi yung lahat ng nasa paligid niya, kundi yung relasyon niya sa Diyos. No? Yun yung sinira ng kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, yun ang sinira ng kasalanan. Ang relasyon ng tao sa Diyos. No? Pero ang Diyos, gumawa din siya ng paraan, alam natin, para yung relasyon na yan maibalik sa dati. No? Napakaganda ng ginawa ng Diyos. And then second clarification here. So nakita natin, man was created distinct and personal. Pangalawa, man's soul was designed to live forever. Man's soul was designed to live forever. Ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagyan niya o binigyan niya ng kaluluwa, sapagkat ang disenyo talaga ng Diyos, ang tao mabuhay ng pangwalang hanggan. Hindi po kasama ang kamatayan sa disenyo ng Diyos nung nilikha niya ang tao. Pag binasa niyo mabuti Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, wala po dun sa design ng Diyos na ang tao mamamatay. No? Ang design talaga ng Diyos, makasama ang tao habang panahon. No? Makasama siya eternally. No? Yun ang design. Kaya binigyan siya ng kaluluwa na magpapatuloy ng pangwalang hanggan. Tingnan mo, Ecclesiastes 12, verse 7. And the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. So, yung pong dust, the dust returns to the earth, that refers to the body. Ito ay katawan na ito. Diba? So, itong talata na ito, of course, ay isinulat after na ng Genesis 3. No? Hindi yan tumutukoy sa Genesis 1 and 2. No? Kundi sa nangyayari na sa Genesis chapter 3 na ang tao may kasalanan. No? So, kasama sa epekto ng kasalanan, itong katawan natin babalik sa lupa, pero, sabi dyan, ang kaluluwa natin babalik sa Diyos. Diba? Kasi designed yung kaluluwa natin na mabuhay ng magpasawalang hanggan. So anong point natin dito? Animals die and they cease to exist.
But men, since created by God with souls or spirits, are able to live beyond death. Yung mga hayop, ba, ako, mahilig ako sa hayop, no? Mahilig kami sa pet. Kami bilang family, pet lovers kami, no? Meron nga kaming laging bisita sa bahay na hindi naman namin alaga, pero laging pumupunta para makikain. Ano? Inaalagaan namin siya. Nung buntis pa lang siya, nandun na siya hanggang sa nanganak siya. Pero hindi namin siya alaga. Ang mga animals kasi, mahilig tayo sa animals, ano? Pero we need to accept the fact na pag namatay ang mga hayop, they will cease to exist. Kasi wala po silang kaluluwa, no? So, meron tayong pelikula na panood na ginawa yata ito ng South Korea na yung mga hayop nila, nung namatay sila, na-meet nila ulit. No? Baga nag-meet yung pet owner at saka yung pet pagkatapos nilang mamatay. Yun yung parang point ng pelikula na yun. No? Nagkita ulit yung mag-amo, no? Nung namatay na sila parehas. Hindi po totoo yun. No? Because animals were not created with souls or wala pong kaluluwa ang mga hayop. Kaya pag namatay po yung mga hayop, wala na. They cease to exist. No? Wala na sila. They no longer exist. Pero ang tao, nilikha ng Diyos para magpatuloy siya kahit na mamatay. Ano? Ibig sabihin, kahit mamatay ang isang tao, mabubulok yung kanyang katawan, babalik sa lupa. Pero ang kanyang kaluluwa, magpapatuloy yun. Okay? No? At ang turo sa Biblia, of course, hindi kasama ng ating topic, later on pa natin yan mapapag-usapan. Pero ang kaluluwa natin ay hahatulan ng Diyos. It's either you will spend eternity with God or you will spend eternity in hell. No? But the point is, since ang kaluluwa po ay nilikha ng Diyos to continue forever, dapat ang iisipin talaga ng tao where will I spend eternity after death? Diba? Kung mamamatay ako, saan mag-spend yung kaluluwa ko ng eternity? Diba? Dalawa lang ang option. Diba? Heaven or hell. So, kaya pag-iisipan talaga ng isang tao ang kalagayan ng kanyang kaluluwa because it is something that I believe the most important thing no, na dapat pinaghahandaan ng tao. No? Yung kalagayan o magiging kalagayan ng kanyang kaluluwa after he dies. Luke chapter 23 verse 43, isang proof ito. Sa bibig mismo ng ating Panginoon, nung sila'y nakapako dun sa krus, sabi, and he said to him, dun sa isa sa mga magnanakaw, na namatay kasama niya dun sa krus, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Of course, hindi tinutukoy ng Panginoon dun yung katawan ng tao na napako kasama niya na bababa tayo dito tapos papanik tayo sa langit. Hindi yan ang tinutukoy ng Panginoon, kundi yung kaluluwa. Isasama ng Panginoon, no, pagpanik niya ng paraiso. No? Ibig sabihin lang, talagang ang tao kapag namatay, nagpapatuloy ang kanyang existence. Hindi po siya naglalahong parang bula. No? Kundi nagpapatuloy siya. Umiiral pa rin siya. Ano? Kaya lang, wala siyang katawan. Nagpapatuloy lamang ang kanyang kaluluwa. Another example, look din sa chapter 16, verses 22 to 23. Ito yung taninghaga ng Panginoon patungkol kay Lazaro at sa mayaman. Diba? Sabi diyan, the poor man died, si Lazaro yon, and he was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. Ang sabi ng iba, ano lang to, talinghaga lang ito, hindi ito totoo, kwento lang. Hindi ako naniniwala, no? Kasi pag pinag-aralan mo, ang isa sa mga katangian ng parable, wala siyang binabanggit na pangalan. Pero dito, sa parable na ito, may binanggit ang Panginoon na pangalan. Diba? Pangalan ni Abraham, pangalan ni Lazaro. So, ako naniniwala ako doon na ang kwento na ito ay kumbaga, pinapasilip sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kwento na ito sa Luke 16 kung ano yung totoong nangyayari. Pag ang isang tao namatay. Okay? So dito, na pinakita ng Panginoon ng isang tao, mahirap lang siya, namatay, pangalan Lazaro, pero napunta dun sa piling ni Abraham. Nasaan ba si Abraham? Diba? Nasa langit si Abraham.
No? Pero yung rich man namatay, pero doon siya napunta sa Hades, kung saan nagdaranas siya ng matinding kaparusahan. No? And from Hades, nakita niya nandun si Lazaro kasama ni Abraham. No? So, ang pinag-uusapan natin dito, yung ano yung mangyayari sa isang tao pag namatay siya. So, may patutunguhan no? Meron talagang kahihinatnan ng kaluluwa ng tao. No? At wala na tayong pagpapasyang magagawa pagka namatay tayo. Kasi dito sa kwento na ito, nung namatay si Lazaro, siya'y dinala sa piling ni Abraham. Nung namatay yung mayaman, siya'y dinala sa Hades. Wala siyang option, no? Kumbaga, he was only being brought to where he will spend eternity. No? Bakit? Kasi habang buhay, doon tayo dapat nagpapasya para sa ating eternity, hindi pag namatay na tayo. No? Kaya hindi po tayo naniniwala sa turo ng purgatorio o yung pinananalangin natin ng isang taong namatay. Ano, bakit? Sapagkat ang turo ng Biblia, pag ang buhay ang tao, pwede natin siyang ipanalangin. Pangaralan natin ang ebanghelyo, sama natin sa church para maligtas siya sa kalooban ng Panginoon. Pero pag namatay na ang isang tao, wala na po tayong magagawa sa kanya. Ano? Kaya si Martin Luther at yung mga ibang reformers, galit na galit sa Roman Catholic Church nung panahon nila, no? Nung panahon ng 1600s. Kasi yung indulgence o yung indulhensya, di ba, yung binabayaran ng mga papel para maiahon yung mga mahal sa buhay sa purgatorio, panlalamang sa tao yon, no? Kapagkat hindi tinuturo ng Biblia yon, yun ay ginawa lamang ng Roman Catholic Church para makaipon sila ng pondo para maipagawa nila yung isang napakalaking katedral. Ano? So pinagkakitaan ang mga tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Totoo ang tao lahat mamamatay, pero wala na pong second chance pag ang tao namatay. Diba? Kaya habang buhay nangangaral tayo, sinasabi natin gusto nating maligtas kayo, no? Sapagkat pag namatay ang isang tao, dadalhin ka na lamang kung saan ka mag-spend ng eternity. Alright? So that's letter A. Man is created unique. Let's look at letter B. Man is created male and female. Sabi yun sa ating confession, He created man, male, and female. So malinaw, no? Ang tao nilikha ng Diyos, lalaki at babae lamang. So two things. Number one, it is God who made the distinction between humans. A human is either man or woman. Okay? Hindi po tao ang may kakayahan na pumili kung ano siya. No? Hindi pwedeng sabihin ng tao, ako ang magpapasya na ako ay isang babae na nasa katawan ng lalaki. O ako ay isang lalaki na nasa katawan ng babae. Diba? Niloloko mo ng sarili mo. Bakit? Kasi nung nilikha ng Diyos ang tao, doon pa lang sa sinapupunan, nilagay na ng Diyos kung ano ka, lalaki o babae. No? Kasi nung nilikha ng Diyos ang tao, dalawa lang. Lalaki o babae. Okay? Sabi sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. O kaya, matibay ang ating paniniwala na ang homosexuality ay mali. Matibay ang ating paniniwala na ang homosexuality is sin. No? Bakit? Hindi yung design ng Diyos. Hindi design ng Diyos na mayroong lalaki na nag-aastang babae o babae na nag-aastang lalaki. Diba? Sabi nga ng science kahit mamatay ka at hukayin ka after 200 years, pag inaral yung DNA mo, kung babae ka, babae ka. Kung lalaki ka, lalaki ka. No? Kahit na ba namatay ka, naniniwala kang babae ka, pero lalaki ka, pag hinukay ka, kahit 500 years pa yan, no? Pag tinest yung DNA mo, lalaki ka pa rin. No? Kaya yung ating pagiging lalaki at babae, hindi lang yan sa panlabas nating nakikita. Ang pagiging lalaki at babae natin, nasa DNA natin yun. No? Nasa pinaka-basic, no, na element ng ating pagiging tao. Okay? Kaya hindi natin pwedeng basta baguhin yun, no, na gusto mo lang.
No? Hindi. Nilagay ng Diyos yan dyan. And even the Lord Jesus Christ confirmed this sa Matthew chapter 19 verse 4. Anong sabi doon? He answered, Panginoong Jesucristo, nagsasalita, have you not read that He who created them from the beginning made them male and female? Ibig sabihin, pag sinabi, yung Genesis, ano lang yan eh. Invento lang yan ng mga naniniwala sa Diyos. Paano yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 19 verse 4? Kung saan nire-recognize ng Panginoon yung Genesis chapter 2 verse o Genesis chapter 1 verse 17 or the Genesis account itself. So, ibig sabihin, pinapatunayan mismo ng Panginoon na yung Genesis ay totoo. At ang lahat ng nakasulat doon ay totoo. Kasi kinote niya eh. Diba, hindi niyo ba alam na nung pasimula, nilikha ng Diyos sila na lalaki at babae lamang. Assertion. We reject any delusion or preference about gender identity aside from what God has sovereignly determined. Okay, yung sinabing delusion or preference, kasi ganyan ang totoo. No? Delusion lang yan, no? Ano lang yan? Sarili lang nakagustuhan ng mga tao yan, no? Tawag nila dyan, sexual preference nila or sexual identity. No? Pinipilit nila yon. Nagkakaroon pa nga ng mga batas ngayon, no? Patungkol sa pagpapalit ng gender, no? O karapatan na magkaroon ng kalayaan, no? Para kahit nga yung paggamit ng comfort room, pinag-aawayan. Diba? Dapat dalawa lang, pang lalaki at pang babae. Diba? Gusto pa nila magkaroon ng problema pagdating sa bagay na yun. Yung simpleng ginawa ng Diyos, diba? Ginagawa nilang complicated. No? Simple-simple lang yung lalaki, babae. No? Pinapa-complicate nila. So we reject any of this talk about gender identity, gender preference, yung mga transgenderism, homosexuality. We reject all of those because God has sovereignly determined ang gender ng tao from the very beginning, male or female. Para malaman mo kung ano ka, lalaki o babae, tumingin ka sa salamin. Diba? So doon, makikita mo kung ikay lalaki o babae. And the second, God has created man first before the woman, making him the head. Merong order eh. Nung inilikha ng Diyos ang tao, una yan talagang nilikha ang lalaki. Diba? At nakita natin na pagkatapos niyang likhain ng lalaki, nakita nga ng Diyos na hindi mainam ng lalaki mag-isa. Kaya lumikha ang Diyos ng babae. So mauna talaga ang lalaki kaysa sa babae. Bakit? Sapagkat ang lalaki ay nilikha ng Diyos para maging ulo ng babae. Okay? Man was created to become the head of the woman. Clarification. Man was never intended to be a superior being compared to the woman. Order was meant to establish authority. No? Hindi superiority. So kaya naunang nilikha ng Diyos ang lalaki, pagkatapos ang babae, sapagkat ang disenyo ng Diyos, ang lalaki ang magiging ulo ng babae. Pero hindi ibig sabihin nun, mas magaling ang lalaki, mas dakila ang lalaki kaysa sa babae. No? Alam naman natin ang totoo na sa ating panahon, kahit sa panahon noon, na may mga babae talaga na exceptionally talented, no? Mas magaling magsalita, mas magaling mag-lead, no? Mas magaling na mag-compose, mas magaling mag-isip. Nire-recognize natin yon, no? Kasi yung pinag-uusapan natin dito, hindi yung ability, skills. Pinag-uusapan natin dito kung ano yung design ng Panginoon pagdating sa authority. Okay? So talaga nilikha ng Diyos ang lalaki para maging authority over the woman. No? 1 Corinthians chapter 11 verse 3 and then 8 to 9, ganito nakasulat. But I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. Nakita mo, may order eh. Pag pinag-uusapan natin yung headship or yung authority, laging bumabalik ang New Testament sa Genesis. No? Bumabalik sila sa Genesis.
Hindi pinag-uusapan yung ano ba sinasabi ng society, ano bang sinasabi ng culture. Kasi may mga culture daw na ang babae kapantay lang ng lalaki o minsan mas higit ang babae kaysa sa lalaki. Ano? Paano naman yung culture na yon? Hindi natin pinag-uusapan ng culture. We are talking about ano yung design ng Panginoon from the very beginning. Kaya bumabalik si Apostle Paul sa Genesis. Ano? Yun ang pinaka-foundation ng authority ng lalaki sa babae. Okay, another passage, 1 Timothy chapter 2 verses 11 to 14. The same, sabi diyan. Let a woman learn quietly with all submissiveness. Ang context nito, church. Okay? Let the woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Of course, hindi ibig sabihin kaya na-deceive si Eve ay mas mahina ang utak niya kaysa kay Adam. Hindi. Ang point ni Paul dito kaya niya sinabi yon, na-deceive ang babae sapagkat inassume niya yung position ng lalaki. Kumbaga, nag-decide siya para sa sarili niya without consulting the husband. No? Kaya, nagkamali siya sa kanyang desisyon. Okay? Ano yun epekto ng kanyang insubordination sa kanyang asawa. No? Pagdating sa authority, lalaki dapat. So, ibig sabihin, anumang bagay na dapat i-implement within the marriage context or family, dapat ang lalaki ang nag-i-implement. Kasi siya yung head, hindi yung babae. Yung ginawa ni Eve, di ba? Pinakailaman niya siya yung nag-decide na kainin yung pinagbabawal na bunga, tapos binigyan niya lang si Adan. Yun yung sinasabi niya dito, kasi hindi niya sinunod yung order. Dinisrespect ni Eve yung design ng authority ng Diyos. Pero kung titingnan niyo, bumabalik ulit si Paul sa Genesis. Pag pinag-usapan yung authority ng lalaki sa loob ng church. No? Hindi niya binabalikan yung society, culture, trend, no? O kaya kung ano yung uso, ano? O kaya yung woke idea na tinatawag, no? Kundi bumabalik siya doon sa Genesis account, which is the very foundation of everything God created. Observe, God has designed the headship of man from the beginning of creation. Therefore, this order transcends culture and society. Sabi kasi nung iba, okay lang mag-preach ang babae sa church. No? Kasi nung panahon na yan nung sinulat ni Apostle Paul yan sa Corinth, may problema, ang mga kultura nila pagdating sa sino ba talaga ang dapat mamuno at sinong hindi. No? Kaya sinabi ni Apostle Paul, lalaki lang. No? So, culture daw yon, cultural issue daw yon. Pero hindi. Bumabalik si Apostle Paul sa Genesis kasi sinasabi niya sa atin na ang batayan ng pagiging pinuno ng lalaki ay hindi yung kung ano yung umiira sa society or sa culture, kundi kung ano yung nilikha ng Diyos from the very beginning, the Genesis account. Okay, ang point natin dito, point number 1, God established that the man as the head has authority over the woman both in the home and the church. Okay, so yung pagiging ulo ng lalaki, applicable yan sa tahanan at sa church. No, kaya hindi tayo naniniwala that women are allowed to preach in the church. No? Kasi tinuro sa atin ni Apostle Paul that women should learn quietly only when at church. No? So dapat di sila nagtuturo pag nagtitipon ng church. Pag nag-uusapan natin dito, church iba yung Bible study. Pag Bible study kasi hindi naman church yun No, pwede magturo babae doon. Diba, Sunday school ng mga bata, pwede magturo babae doon. Di ba? Halimbawa, women's prayer meeting, pwede magturo babae doon. No? Hanggat hindi church ang pinag-uusapan. Pag pinag-uusapan natin ng church, nandun yung mga lalaki, nandun din yung mga babae. So pag magkakasama ang mga lalaki at babae na miyembro ng church at nagtitipon sila bilang church, dapat lalaki lang. Kasi yun ang order of authority na lilikha ng Diyos. Point number 2, this authority, pagiging ulo ng lalaki, is not meant to be used to control the woman, but to lead her in the use of all of her potentials. Okay, so hindi po dahil ang lalaki ang ulo, didiktahan niya yung babae sa lahat ng
pagdidesisyon, mali yun. Hindi pwedeng sabihin, ako ang lalaki. No? Kung ano yung gusto ko, yun na masusunod. Hindi po nilagay ng Panginoon ng lalaki na ulo para alipinin yung babae. Nilagay po ng Diyos ang lalaki bilang ulo ng babae para pangunahan ang babae. Gabayan ang babae. Diba? Hindi po para diktahan o alam mo yun, yung akayin yung babae sa dapat niyang gawin at hindi niya dapat gawin. O ipilit niya kung ano yung gusto niya sa babae. No? Hindi po ganun ang design ng Diyos. Ang design ng Diyos, totoong ang lalaki ang authority, pero ang babae, meron din siyang opinion. Diba? Yun ang hindi ginawa ni Eva eh. Ginawa niya, sinabi niya, ako magpapasya. Nakita ko mukhang masarap yung bunga, kainin ko nga. Hindi. Dapat, ang ginawa niya, mukhang masarap yung bunga, asawang Adan. Ganon. Dapat tiniskas niya sa asawa niya. Diba? Para pag-usapan, kainin ba natin yan o hindi? Dapat si Adan ang magpapasya. Kaya nga malaki din ang kasalanan ni Adan doon eh. Bakit? Kasi nandun lang din siya sa paligid eh. Alam niya na kakainin ni Eva yung bunga. Hindi niya pinigilan. Nakikain pa siya. Kaya mas lalong bumigat yung kasalanan niya kasi hindi na nga siya ang nanguna sa pagdedesisyon. Diba? Sumunod pa siya sa mali. Alright? Letter C na tayo. Man is created with body and soul. Nilikha ng Diyos ang tao na may kaluluwa at katawan. Sabi sa confession, with reasonable and immortal souls, rendering them fit unto that life to God, for which they were created. So two things dito, no? Number one, a human cannot live without body and soul. A human cannot live without body and soul. Ibig sabihin, ang tao, hindi tao kung wala siyang katawan at kaluluwa. Okay? Pagka ang tao, halimbawa, pinag-uusapan natin ay yung walang buhay na katawan ng isang tao na ililibing sa ilalim ng lupa. Tawag ba natin dyan ay tao? Hindi na po tao yon. Katawan na lang po yun ng tao. Kasi wala na siyang kaluluwa. Kaya nga siya patay. Diba? Yung kaluluwa naman, na sinabi natin nagpapatuloy, diba? Kahit patay na siya, hindi rin natin siya pwedeng sabihing tao. Bakit? Sapagkat wala siyang katawan. Ang tawag natin doon, disembodied soul. No? So, kaluluwa siyang walang katawan. Pero hindi siya tao. Bakit? Kasi, ang tao, para matawag mong tao, meron siyang katawan at kaluluwa. So tayo na nandito nag-aaral, tayo mga tao. Bakit? Kasi buhay tayo, magkasama yung ating katawan at yung ating kaluluwa. Okay? Pag naghiwala yung katawan at kaluluwa, ang tawag natin dyan, namatay yung tao. Diba? Namatay siya. Alright, point. The body cannot live without the soul, and the soul is not human without the body. Okay? Genesis 2:7. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul or a living creature. So a living creature, anong components? Nandun yung created from the dust, and then nandun yung breath of life, no, na binreathed into his nostril. No? So tumutukoy yun sa kaluluwa ng tao. So, ang tao ay living creature kasi meron siyang katawan at meron siyang kaluluwa. Okay, na magkasama. Right? Second, the body is equally important as the soul. No? Kasi madalas, ang laging iniisip, mahalaga yung kaluluwa. Pagandaan yung kaluluwa, nakakalimutan na yung katawan. Okay? So, the soul is important, pero wag nating kalimutan that part ng ating pagiging human yung katawan. So, ang katawan, equally important. So, kung pinaghahandaan natin yung ating kaluluwa, dapat iniingatan mo yung iyong katawan. 'Di ba? Habang nabubuhay ka. So, hindi ka naman nabubuhay lang para mag-apurang mamatay eh. 'Di ba? So, kung mabubuhay ka ng 80 years, dapat yung ingatan natin yung ating physical bodies. Anong sabi sa 1 Corinthians 6:19?
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. So, ibig sabihin yung katawan natin, ito, yung lupang katawan, mahalaga sa Diyos kasi ginagamit para panahanan ng banal na Espiritu, nagiging templo ng Diyos yung katawan. So, totoo yung church, nagiging templo whenever we are gathering, like now, as a church. So, ang Holy Spirit bumababa sa kalagitnaan natin. So, hindi lang tayo basta church, we are the temple of the Holy Spirit. Pero, sinabi dito, pati pala tayo individually, na mga Christian, temple din ng Holy Spirit. So, mahalaga yung katawan. No? Hindi lang mahalagang ligtas yung kaluluwa mo. Mahalaga, alagaan din natin ang ating katawan kasi ginagawang templo ng banal na Espiritu. Romans 8:23. And not only the creation, but we ourselves, we who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Kita mo? Hindi lang redemption of our souls or spirits, but redemption even of our bodies. Kita mo yan? So, ibig sabihin, ang redemption, hindi lang siya applied para sa kaluluwa. No? Kundi pati sa kanyang katawan. Kaya ang point natin dito, God purchased not only the redemption of the soul, but also of the body. So, hindi lamang po yung kaluluwa ang tinubos ng Panginoon nung siya'y namatay sa krus at muling nabuhay. Pati katawan, tinubos niya. Diba? Kaya pahalagahan natin ang ating mga katawang lupa. No? Dahil tinubos din po yan ng Panginoon. Darating ang panahon na aalisin ng Diyos ang kasalanan sa katawan na ito at tayo ay maluluwalhati katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Number 3, the scripture teaches that man is composed of only two parts, the body and the soul. Sa theology kasi meron tinatawag na dichotomism or dichotomy or trichotomy. Sinabing dichotomy, dalawa lang ang element ng tao. Trichotomy, tatlo. Meron kasing grupo na nagsasabi na bukod sa body, sa soul, meron pang spirit. So iba pa yung spirit sa soul. Pero kung naniniwala, dalawa lang. It's either body, spirit, or soul. Okay? So, dalawa lang po yan. Halimbawa, sabi dito, no, sa Psalm 16:10, for you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. Nakita mo yung soul, yun yung immaterial part ng human, and then, the one that sees corruption, yung katawan. Diba? Yung katawan natin ang nabubulok. So, dito, dalawa lang eh. Yung katawang nabubulok at saka yung kaluluwa ng tao. Matthew 10:28. Ito mula mismo sa bibig ng Panginoong Hesus. Sabi niya, and do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. So, hindi naman sinabi ng Panginoon both soul or spirit, or soul, spirit, and body. Hindi. Sinabi ng Panginoon both body and soul, both soul and body. So, dalawa lang ang element ng isang tao. Okay? Kasi debate ito ng mga theologians when it comes to the composition of man. Pero, point natin dito, careful study of the Bible will reveal that the words soul and spirit are used to refer to the same immaterial part of man's being. Ibig sabihin, synonymous yung soul at saka spirit. Okay? They can be used interchangeably, no, sa literature. Ibig sabihin, pwede mong tukuyin yung same thing by using two different words. Diba? Immaterial component ng tao, pwede mo siyang tawaging spirit or soul. No? Yung spirit at saka soul na salita, synonymous. Parehas lang ang tinutukoy. Ang tinutukoy doon yung non-material na part ng ating pagiging tao. Diba? Yung material, ang tawag body. Yung non-material, it's either you call it soul or spirit. Alright? Letter D. Man is created in the image of God. Ito mahalaga to. Okay? Babalikan na lang natin yung topic na to later on. Pero dito ba, overview lang. Sabi sa confession natin, being made after the image of God, in knowledge, righteousness, and true holiness,
having the law of God written in their hearts. Note, man is an image which God has made to reveal something about Himself. Kaya tinawag tayong larawan ng Diyos. Kasi yun ang ibig sabihin nun, larawan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, tayong mga tao na nandito sa ibabaw ng lupa, nagre-reflect tayo ng kung sino ang Diyos. Okay? Ibig sabihin, tayong mga tao, para tayong mga maliliit na Diyos dito sa lupa. Pero hindi tayo nagiging Diyos. Okay? Kumbaga, parang humarap ka sa salamin, di ba? Pagka humarap ka sa salamin, na makikita mo doon yung may-ari ng reflection. No? Ganon din sa mundo. Pagka tinitingnan natin ang isa't isa, nakikita natin yung reflection ng lumikha sa atin. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng image of God in man. So, gusto ko ipaliwanag to in three important points. Una, as the image of God, man is a moral being. So siguro, yun yung pinaka-basic na understanding natin dapat ng image of God o larawan ng Diyos sa atin. Tayo nilikha ng Diyos bilang moral being. Sabi sa Ecclesiastes 7:29, God made man upright. No? Hindi ibig sabihin na nilikha ng Diyos ang tao na nakakatayo ng tuwid. Hindi yun ang ibig sabihin na. No? Nilikha ng Diyos ang tao para mamumuhay siya ng matuwid. No? Yun ang ibig sabihin nun, upright. Sabihin, we are created moral being. You know? And then, Ephesians 4:24, sabi ni Paul, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. So, ibig sabihin, tayo bilang mga tao, kawangis tayo ng lumikha natin. Ibig sabihin, kung ano yung Diyos, dapat nasasalamin sa atin. Diba? Kung ano yung mga katangian ng Diyos, may mga katangian ng Diyos na nakikita natin sa tao. Halimbawa, ang Diyos ay pag-ibig. Diba ang tao, may kakayahan tayong umibig. Inuutusan nga tayo ng Diyos na ibigin ang isa't isa. Diba? Ang Diyos ay marunong. Ang tao ay may karunungan. Diba? Ang Diyos ay maawain. Marunong tayong maawa. No? Ang Diyos ay marunong siyang gumawa ng mabuti, of course, because God is good. Tayo marunong din tayong gumawa ng mabuti. So we reflect God. No? Yun ang ibig sabihin ng image of God o larawan ng Diyos. Tayo lang ang meron nun, ang hayop wala. No? Hindi yung pwedeng sabihin na, ito, napakasalbahe naman itong aso na ito, hindi marunong maawa. Hindi talaga marunong maawa yun. Napagkat hindi naman po nilikha ng Diyos ang aso sa larawan ng Diyos. Di ba? Napaka ano naman itong ano na to. Hayop na to, napaka malambing, napaka ano. Hindi po dahil gagawa nila yan dahil may kaluluwa sa iyo na nilikha ng Diyos ayon sa larawan niya. Hindi. Ano? Siguro instinct na lang nila yon, no? Okay, expression ng kanilang need, no? Dependency. Pero hindi ibig sabihin na katulad sila ng tao. Tao lang ang pwedeng maglarawan sa Diyos. No? Point natin dito, originally, man was created without sin and he has the ability to keep God's law, so he bore witness to the fact that God is holy. So, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao para magpatotoo kung sino ang Diyos. No? Wala siyang kasalanan talaga sa simula. Kasi ang Diyos ay banal eh. No? Kaya si Eva at si Adan noon, sa hardin, nakakasalamuhan nila ang Diyos. Diba sabi, bumababa ang Diyos sa hardin? Kasi ang hardin ay templo ng Diyos eh. Bumababa ang presensya ng Diyos doon at nakakapili niya ang tao nang wala pa silang kasalanan. No? Because yun ang design talaga ng Panginoon, magkaroon ng kaugnayan ng tao sa Kanya. At nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya silang walang kasalanan para walang hadlang sa kanilang relationship. Pero tingnan mo, nung nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Pinalaya sila sa hardin. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng marumi o kasalanan sa loob ng templo ng Diyos. So nasira yung relasyon, di ba? Nagkahiwalay ang tao at ang Diyos because of sin. Implication, as God's image bearers, man is basically like God. However, we are not identical to Him and we certainly cannot be God. Bagamat naglalarawan tayo kung sino ang Diyos, hindi tayo magiging Diyos. Turo ng Mormonism yun. No? Na ang tao pwedeng maging Diyos. No? Pero maling turo yun. Because hindi ko alam kung saan nila napulot yun. Ano?
No? Pero tayo, hindi tayo naniniwala doon. Bagamat, totoong parang katulad tayo ng Diyos, no? Hindi tayo magiging Diyos. No? Lalarawan lang natin o ire-reflect natin dito sa mundo kung sino ang Diyos. Kaya nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ang purpose talaga ng Diyos ay mapuno ang mundo ng mga naglalarawan sa Diyos. Kaya lang nahulog nga sila sa kasalanan. Kaya nagbigay ang Panginoon ng ibang solusyon, no? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. And then secondly, all humans have built in within them a God conscientiousness. Kasama sa pagiging larawan ng Diyos ng ang tao, meron siyang konsensya. No? Wala pong ganun ng hayop. Ang tao lang ang may conscience. No? Ang tao lang ang may konsyensya. No? Di ba may mga patalastas nung araw na pinapakita yung konsyensya? May sabon ba yun? Ano? Ito, sinasabi ng iyong konsensya. No? Hindi po, siguro, ginagawa lang nila yung para maging catchy yung advertisement. Pero hindi lang ganun kasimple yung ibig sabihin ng konsensya ng tao. Okay? Romans chapter 2, 14 to 15. Ito, nilalarawan sa atin kung ano ang function ng conscience. Sabi diyan, for when Gentiles who do not have the law, by nature do not do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. At yan sabi ni Paul dito, yung mga hentil, wala silang access sa kautusan. Yung panahon na to, mga Hudyo lang. Diba? Pero kahit na walang access sa mga hentil sa kautusan, alam pa rin nila kung anong masama at saka mabuti. Dahil sa kanilang konsensya. Kumbaga, ang Diyos, nung nilikha ng Diyos ang tao, naglagay siya sa kanyang pagiging tao ng kakayahan na maramdaman at gawin kung ano yung mali at saka yung tama. O piliin kung ano yung tama, iwasan kung ano yung mali. Diba? Kaya nararamdaman natin, diba, na mabigat yung puso natin pag gumawa tayo ng kasalanan. Conscience yun. Okay, yun yung nilagay ng Diyos na parang mechanism, ano, sa ating pagiging tao para kahit hindi natin alam yung kautusan, no, hindi natin gagawin yung mali. Diba? Bakit nung panahon ng ano yun, yung batas ni Kalanchaw, alam niyo ba yun? No, sa kasaysayan natin mga Pilipino. Bago pa dumating ang mga Kastila dito, meron ng mga dato, no? Meron ng mga pinuno, meron ng mga barangay, no? Meron mga government na yung mga tao, no? Wala pa yung mga Kastila, pero meron na silang batas, no? Meron na silang ginagawa pag nahuli nila yung isang tao nagnakaw. Diba? Pinuputol yung kamay. No? O kaya binababad sa kumukulong langis yung kamay para umamin sa kanyang kasalanan. So yung batas ni Kalanchaw, pinapatunayan niyan kahit na yung mga tao nung araw hindi nila alam yung Biblia. Meron din siyang idea kung anong ibig sabihin ng tama at mali. Yung mali, pinaparusahan, yung tama, ginagantimpalaan. Paano nalaman ng mga tao yun noon? Wala pa namang Bible noon. Yung konsensya na nilikha ng Diyos na built-in sa mga tao. Point natin dito, embedded in the image of God in man is the ability to distinguish between what is right and wrong. Maganda yung sinabi ni Rob Ventura sa kanyang exposition. Sabi niya, humans are moral beings with an innate knowledge of right and wrong. That is because having the law of God written in their hearts, they know or they knew how to live life pleasing unto God. Hence, no man is amoral, neither moral nor immoral. Everyone has a morality, either good or evil. Hindi pwedeng sabihin ng tao na wala akong moralidad. No? Hindi pwedeng wala. Lahat ng tao may moralidad. Masama ang moralidad mo, tawag nun immoral, o mabuti ang moralidad mo. No? So dalawa lang yon, wala pong nasa gitna. Bakit? Kasi nilikha ng Diyos ang tao na moral being. May conscience tayo. So alam ng tao kung mali ang ginagawa niya, alam ng tao kung tama ang ginagawa niya. Hindi pwedeng magmaang-maangan yung tao. Hindi ko alam na mali pala yun. Ha? Pag sinabi ng isang tao, hindi ko kasi alam na mali pala yun. Ano yun? Nagmamaang-maangan na lang yun. Ang tawag na nagsisinungaling.
Okay? And then thirdly, after the fall, remains the image of God, or after the fall, the image of God remains despite man's sinfulness. Sabi sa James chapter 3 verse 9, with it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. Ang topic ni James dito yung dila. So yung dila daw po natin ginagamit natin para pagpalain ng Diyos, ginagamit natin din para murahin yung kapwa natin. Ang sabi diyan, na larawan ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng tao ang tinutukoy ni James dito. Ibig sabihin, lahat ng tao, kahit na nahulog na sa kasalanan, nasa kanya pa rin yung image of God. No? Yung pagiging larawan ng Diyos, taglay ng lahat ng tao yan, Kristiyano man o hindi. Hindi natin pwedeng sabihin na, Kristiyano lang ang mayroong image of God. Yung hindi Kristiyano, walang image of God. Hindi pwede. So, parang nireduce mo yung tao sa pagiging hayop, pagka ganon. Diba? Pag sinabi mong walang image of God yung mga unbelievers. Hindi totoo yun. Lahat ng tao, believer man o unbeliever, mayroong image of God. Kaya lang, hindi katulad ng nag-i-exist na image of God sa mga Christian, yung nag-i-exist na image of God sa mga hindi Christian. Kasi yung mga hindi Christian nabubuhay na bilang alipin ng kasalanan. So yung kanilang image of God, balot ng kasalanan yun. May bayad ng kasalanan. Pero yung mga mananampalataya, meron silang image of God dahil nasa kanila na ang Holy Spirit, binago ng Diyos ang puso nila, nagbabago na yung larawan ng Diyos sa kanila. Bumabalik na dun sa original design. Ang point natin dito, sin did not eradicate the image of God in men, it simply distorted it and now fails to function as God intended it to be. Okay? So nasa tao ang image of God, Christian man o hindi. Kaya lang, yung functionality yung pinag-uusapan natin dito magkaiba eh. Maganda yung illustration na ginamit ni Dave Chansky. Dito, sabi niya, when God made man, it was as if He made a road sign. So yung conscience daw, yung image of God, road sign, no? Parang direksyon kung saan pupunta. That sign gave an accurate explanation of who God is. But when man fell into sin, it was as though the sign was run over by a truck. Now, the sign is bent and broken. The paint has worn off, and dirt covers much of it. The sign no longer helps travelers to find their way as it once did. Kasi, di ba, yung direksyon na ganyan, nasira. No? Kahit na may konting sulat, hindi alam ng mga nagbabiyahe kung saan yung tamang direksyon kasi sira. Diba? Sabi dito, yet it is still a sign, even though it is now damaged and defective. In the same way, man is still the image of God, even though he no longer gives an accurate picture of what God is like. So, ibig sabihin, ang lahat ng tao, kahit Christian siya o hindi Christian, damaged yung image of God because of sin. Kumbaga parang nalukot na papel, no? Dahil sa kasalanan, o kaya salaming may bitak-bitak, no? O kaya baluktot-baluktot. Hindi siya katulad ng dati, no? Nung wala pang kasalanan ng tao. So ganyan ang image of God ngayon sa mga tao. Pero may good news. Ang good news, God in Jesus Christ restores the image of God in man to its proper function so that he can once again rightly reflect God. So pag naging Christian yung isang tao, yung image ng Diyos nare-renew. Yung image ng Diyos, kumbaga, nare-restore dun sa dati. Pero hindi biglaan. Dahan-dahan. No? Pero mainam na yung dahan-dahan kaysa hindi. Diba? Kung hindi ka mananampalataya, hindi nare-restore yung image of God sa'yo. Pag tumingin ng tao sa'yo, hindi niya makikita ang kagandahan ng Diyos. Diba? Kasi hindi nagre-reflect ng kagandahan ng Diyos ang image of God sa hindi Christian. Pero sa Christian, dapat, pag tiningnan ng tao yung Christian, dahil nire-restore na ng Diyos ang kanyang image sa kanyang larawan, dapat naiintindihan na ng mga tao kung sino ang Diyos. Kasi kaya kasama sa testimony natin yung pamumuhay natin, di ba? Hindi lang yung sinasabi natin, kundi yung pamumuhay natin. Kasi pag nakikita nila natin sa atin na tayo mapagmahal, tayo mapagmatawad, tayo ay mabuti, tumutulong, nakikita nila ang Diyos. Diba? So, pwedeng ma-attract sila sa gospel because of that. O gusto kong tapusin to.
Letter E na tayo, no? Para hindi na natin to balikan paragraph na ito. Man is created sinless but with the possibility of sin. Ano ibig sabihin niya? Ano? Sabi dito sa confession, and power to fulfill it, and yet under a possibility of transgressing, being left to the liberty of their own will, which was subject to change. Ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha ng Diyos silang walang kasalanan, pero pwede silang magkasala. Kumbaga, hindi sila katulad ng Diyos nung nilikha sila. Ibig sabihin, in a sense, na katulad ng Diyos na hindi makakagawa ng kasalanan. Ang tao na nilikha ng Diyos, bagamat siya walang kasalanan, good siya, holy siya, pwede pa rin siyang pumili kung susundin niya ang Diyos o hindi. Yeah? Two things. There was no guarantee that man would remain in his sinless state. Nung nilikha ng Diyos ang tao, pag binasa mo yung Genesis, wala naman sinabi doon na mananatili silang ganyan, magpasawalang hanggan. Hindi. Tignan mo, Genesis 2:16 and 17. Sabi dito, and the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat it, you shall surely die. So makikita mo doon, no? Nagutos ng Diyos, huwag mo kakainin. Pag kinain mo, mamatay ka. So doon makikita mo na pwedeng sundin ng Diyos ang tao para mabuhay, pwedeng suwayin ng Diyos ang tao para mamatay. Diba? So yun yung kalagayan ni Adan at ni Eva nung nilagay sila ng Diyos sa hardin. Diba? Kaya nga meron tinatawag na probation. Point natin dito, the probation was designed to reveal whether man will continue to obey God or not. Nilagay ng Diyos ang tao sa hardin, walang kasalanan, pero tinest sila ng Diyos. Tinest sila ng Diyos kung magpapatuloy sila sa pagsunod sa Kanya, willingly, or willingly silang magdi-disobey sa Kanya. Kaya meron sinabing, wag mong kakainin. Simple-simple lang nun. Nung utos, wag mong kakainin. Simple lang yun. Marami silang pwedeng kainin doon. Hindi natin alam kung ano yung mga prutas na nandun sa loob ng hardin. Siguro may saging na rin doon, mangga. No? Pero may sinabing bunga, hindi pinangalanan, sabi niya, huwag kakainin yun. No? Pwede mo kainin kahit ano, wag lang yun. Simple lang yung test eh. No? Para tiyakin kung susunod ba sila o hindi. Kaya lang, ang problema, ito yung susunod na point dyan, the fall of man into sin is the proof that he failed his probation. Ang pinili ng tao, suwayin ng Diyos. Simple lang yung utos, huwag mong kainin. Anong ginawa ng tao? Sinunod yung sariling gusto. Diba? Sabi ni Eva, uy, mukhang masarap kainin. Pipitas ako. Kinain. Binigyan si Adan. Ganon din kadali ang sumuway eh. Diba? Ganon din kadali ang sumuway sa Diyos. Madali naman sumunod sa Diyos kung tutuusin. Hindi naman mahirap yung utos ng Diyos eh. Pero, madali ding sumuway. Ang ginawa ni Adan at saka ni Eva, sinuway nila. Genesis 3:6. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Sabi niya, who was with her? Andun si Adan. Pipitasin ni Eva, hindi niya sinaway. Kaya malaking kasalanan ni Adan. Alam niya hindi dapat pitasin, pero nakita niya pinipitas ni Eva, hindi niya sinaway. Di ba? Hinayaan niya lang. Kumain din siya. Bandang huli, pinili nilang parehas na suwayin ang kagustuhan ng Diyos. Ecclesiastes 7:29. See, this alone I found that God made man upright, but they have sought out many schemes. Pilikha ng Diyos na matuwid ang tao, pero pinili ang mali. Doon pala makikita mo, pag pinili ng isang tao ang mali, binibetray niya ang Diyos. Diba? Pag pinili ng tao ang kasalanan, pinagkakanulo niya ang Diyos. Tinatalikuran niya ang Diyos. Pinipili niya ang kaaway at hindi ang Diyos. Ganun kabigat yung kasalanan. Diba? Kaya ganun kabigat yung kasalanan ni Adan at ni Eva. Ang point natin dito, man could choose to love God and live righteously by obeying His law, or choose to go against God's law and sin. In the end, he chose to disobey. Kahit gaano ka, alam mo yun, ka taas ng
pedestal na nilagyan ng Diyos sa tao nung nilikha niya ito, nahulog sila. Dahil pinili nilang sumuway sa kagustuhan ng Diyos. I would end with the quote from Dave Chansky. Sabi niya, although we cannot explain how a sinless being could fall into sin or even be tempted to sin, the sad fact is that Adam did fall into sin and lost his innocence when he ate the forbidden fruit. Napaka-gracious ng Panginoon, di ba? Nilikha ng Diyos ang tao na walang kasalanan, pero binigyan niya ng kalayaan na pumili. Naniniwala tayo sa free will. No? Si Adam tsaka si Eve, may free will sila. Ayan ang ginawa nila sa free will nila. Sinuwahin nila ang Diyos. Pinili nilang suwayin ang Diyos. Naniniwala ba ang mga reformed sa free will ngayon? No? Naniniwala tayo sa free will. Pero nang paniniwala natin sa free will, dahil ang tao yung makasalanan, mas pinipili ng tao ang suwayin ng Diyos kaysa ang sundin siya. Yan ang pagiging malaya ng tao ngayon. Suwayin ng Diyos, hindi ang sundin siya. So, dito makikita natin yung pinaka-foundation why ganito kakomplikado ang tao ngayon. Hindi naman ganyan na design ng Diyos, pero nagkaganyan dahil din sa kasalanan ng tao. Dahil din sa kagagawan ng tao. Pero ang good news dito, kahit na nagkaganyan ang kalagayan ng tao, gumawa pa rin ng Diyos ng solusyon para ang tao maibalik sa Kanya. Pinadala niya si Jesus para mabuhay na walang kasalanan at para mamatay para sa mga makasalanan, para yung mga mananampalataya sa Kanya maligtas, diba? At maibalik sa piling ng Diyos. May tanong po ba kayo? Tinapos ko na itong paragraph 2 so that we can continue sa final paragraph, sa paragraph 3, para matapos na natin yung chapter 4, then we can go on to chapter 5. A question? May question? Nagtataas kanina si Alicia. May question ka? You have a good news. What's your good news? What's the meaning of Hades? Yeah, that's true. Would you like to go to Hades? No. Diba? So how can you go to heaven? How can you become a Christian? Oh, galing sumagot. Oh. Babaptize na rin kita. Okay? 7 years old lang yan. Alam niya na. No? Kasi ma-attend sa church eh. Yeah? So, pagka ma-attend sa church, nakakapakinig, may intindihan niya eh kung ano ibig sabihin. Okay? Very good. Isha, very good. Question. Meron pa? Clarification dito. So dito, gusto natin ipakita yung tao, nilikha talaga ng Diyos na may dignity. No? Hindi po sinusukat ang dignity ng tao dahil mayaman ka, marami kang ari-arian, may impluwensya ka sa gobyerno, artista ka, o maganda ka, pogi ka. Hindi ganun. Hindi doon sinusukat ang dignidad ng tao. Sinusukat ang dignidad ng tao sa katotohanan na tayong lahat ay nilikha ng Diyos sa kanyang sariling larawan. No? Ay pantay-pantay tayo. No? Walang higit kaysa sa iba. Pare-parehas lang tayo nilikha ng Diyos. No? At pare-parehas, no, ang lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Kasi, kahit na nilikha tayo sa larawan ng Diyos, ang nilalarawan natin ngayon ay ang pagiging nahulog ng tao sa kasalanan. Hindi yun talagang dinisign ng Panginoon originally para sa atin. Question? Very basic ito, no? Sa understanding natin ng nature of man. Okay? So, dapat hindi na tayo makukonfuse sa turo sa school, no? Regarding evolution, no? Yung tinatawag na gender revolution. Dapat di na tayo nalilito dyan kasi ito na, pinag-aralan na natin yung basics sa scripture about who we are and what we are supposed to be as human beings. Question? Wala? Ako na lang magtatanong. Patilin. Joke lang. Okay? So kung walang tanong, magpahinga na muna tayo. Okay lang? Para mamayang mga 3:30, magsimula na tayo ng ating worship service. Okay? Maraming salamat.